We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, good news sa mga motorista at tsuper dahil may nakaambang big-time oil price rollback ngayong linggo. Inaasahang magpapadabad ng 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos sa gasolina. Habang sa diesel may tapyas presyo na 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 80 centavos sa kada litro. At sa kerosene, posibleng umabot sa 2 piso ang rollback. Good news. Dahil daw ito sa pagdami ng supply ng langis sa world market. Partner, pasadahan din natin ang presyo ng ilang bilihin. Bumaba rin sa 98 pesos ang kada kilo ng kamatis, habang sapat ang supply ng karamihan sa mga lowland vegetables. Sa isda naman, 150 to 180 pesos ang kada kilo ng bangus, depende sa size. 160 pesos ang kada kilo ng tilapia, nasa 200 pesos ang galunggong. Ang tuyo, 380 pesos ang kada kilo, habang karne ng baboy, 350 to 380 pesos ang kada kilo, depende sa cut. Ang manok 200 hanggang 230 pesos ang kada kilo, depende rin sa parte. At ang itlog 220 to 295 pesos ang per tray na 30 pieces, depende sa size. Ipinatupad ng POSO kahapon, araw ng linggo, ang traffic rerouting scheme sa Dagupan City para bigyang daan ang pagpapatuloy ng road elevation. Ipinatupad ang one-way sa Arellano Street habang tinambakan ng isang lane ng kalsada. Alinsunod sa traffic rerouting scheme, ang mga motoristang manggagaling sa Bunuan area maaaring dumaan sa Arellano Street. Pero sa De Venecia Highway Extension na dadaanan pabalik. Tanging emergency vehicles lang gaya ng ambulansya at fire truck ang papayagang pumasok sa Arellano Street mula sa downtown area. Sa puntong ito mga kapuso, alamin natin ang lagay ng kakalsadahan sa downtown area ng Dagupan City kaugnay sa ipinatutupad na traffic rerouting scheme sa may bahagi ng Arellano Street. Nakatutok live si Russell Simorio. Russell, good morning! John, good morning at good morning sa ating mga kapuso. Silipin natin ang lagay ng mga kakalsadahan dito sa Dagupan City ngayong epektibo na kahapon. Ito ang ipinatupad na traffic rerouting scheme. Kasunod pa rin yan ng pagpapatupad ng one-way sa Arellano Street para bigyang daan ang road elevation at road rehabilitation na ginagawa ng DPWH. Ipakita natin yung sitwasyon ngayong Lunes dito yan sa Arellano Street sa Dagupan City. Kung makikita natin, nagkakaroon ng volume na mga sasakyan. Ito yung mga sasakyan na galing sa may Mangaldan, no? Papasok ng downtown area. Diyan nagkakaroon ng matinding volume na mga sasakyan. Hindi kasi sila pwedeng lumiko diyan sa may Arellano Street dahil nga sa ipinatupad na one-way. Diyan sa Arellano Street, makikita natin yung mga karatula, do not enter, at yung sorry for the inconvenience na inilagay ng DPWH. At ang nagiging epekto nito ang ipinatupad na one-way dahil hindi nga makapasok itong mga sasakyan diyan sa may Arellano Street. Yung mga estudyante dito na mismo bumababa sa may entrada pa lang at naglalakad na lamang sila papasok sa kanilang mga paaralan. Kaya dagdag kalbaryo para sa kanila itong ipinatupad na one-way traffic scheme. Lalong-lalo na din para sa mga empleyado sa pagpasok nila sa kanilang mga opisina. At ipakita pa natin yung sitwasyon dito sa may downtown area ng Dagupan City. Mas dumoble itong ang volume ng mga sasakyan dahil naiipon dyan yung mga sasakyan nga dito sa lungsod. Itong mga sasakyan kasi na galing sa may MH Del Pilar, hindi rin sila pwedeng dumiretso sa may Arellano Street dahil nga sa ipinatupad na one-way traffic scheme. At tanging yung mga makakadaan lamang sa Arellano Street ay yung mga emergency vehicle gaya ng fire truck at ambulansya.
habang open lang itong ang Arellano Street para doon sa mga manggagaling sa Bunuan area at pupunta ng downtown area ng Dagupan City. Pero yung mga manggagaling naman ng Bunuan at mula dito sa downtown area, maaari silang dumaan sa may Pantal kung kanilang gugustuhin o maaari din namang dumiretso sa may De Venecia Highway papunta sa kanilang mga destinasyon. Sabi ng ilan sa mga nakausap nating mga tricycle drivers kanina, lalong-lalo na yung mga nakatoda sa may Arellano Street, dagdag kalbaryo ito sa kanila. Lalo't kinakailangan nilang umikot ng pagkahaba-haba para lamang makarating sa kanilang mga pupuntahan. Pero nauna nang sinabi ng Public Order and Safety Office na talagang sinisikap nilang mapabuti itong mga lagay ng kakalsadahan dito sa lungsod habang inaayos nga ng DPWH ang mga kakalsadahan. Babantayan din ng Public Order and Safety Office ang kaso ng overcharging, lalo't inaasahan na yung ang pananamantala ng ilan sa mga tricycle drivers dito sa lungsod. At yun muna ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa Joan. Maraming salamat, Russell Simorio. Mahigit 500 katao ang patay sa muling pagsiklab ng gera ng Israel at grupong Hamas. At DFA kinumpirmang walang Pilipino na nadamay sa insidente. Tunghayan sa Globalita. Sa ginawang airstrike ng Hamas, isang Islamic resistance movement mula sa Palestine, kita ang pagsabog at pagguho ng mga gusali sa Tel Aviv, Israel, October 7. Ayon sa Hamas Armed Wing, hindi bababa sa 150 rockets ang kanilang pinakawalan sa ere. Ang resulta, malawakang pagkawasak ng mga bahay at gusali, pati mga sasakyan at ari-arian. Ayon sa otoridad, pumalo agad sa 500 katao ang bilang ng nasawi, habang aabot na sa 1,500 ang sugatan. Bukod sa airstrike, sinabayan din ito ng ground assault ng Hamas. Sa huling ulat, tumugon na rin ng counter-attack ang Israel. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas, walang napabalitang Pinoy sa Israel ang nadamay sa pagsabog. Sa report, aabot sa 30,000 Pinoy, karamihan ay mga domestic helpers ang nasa southern portion ng Israel na may kalayuan sa Gaza. Pero patuloy daw silang imomonitor ng Embahada ng Pilipinas sa Israel dahil sa patuloy na kaguluhan. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Poultry ban pinalawig sa probinsya ng Pangasinan. Naritong report. Pinalawig ng probinsya ng Pangasinan ang temporary total poultry ban sa 17 probinsya. Kabilang rito ang mga probinsya ng Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Sultan Kudarat, Benguet, North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao, Isabela, Quezon, Kalinga, Aurora, Ilocos Norte, Capiz at Batangas. Ibig sabihin, bawal munang magpasok sa probinsya ng Pangasinan ng mga livestock gaya ng pato, pugo, kals, kalapati, manok panabong, iba pang klase ng ibon at byproducts nito mula sa nasabing mga probinsya. Hindi pa po na-uplift yung kanilang red zone pagdating ma'am sa AI section. To ensure ma'am yung ating province na ma-maintain po natin yung AI free. Asahan din umano ang mas mahigpit na animal quarantine checkpoint sa borders ng probinsya upang mamonitor ang mga dokumento ng mga produktong ipapasok sa probinsya. Hindi naman maiwasan ng ilang poultry breeder gaya ni Gilbert mula Mangaldan, Pangasinan na mangamba, kaya binabantayan din nila ang kalusugan ng kanilang mga alagang manok. Ito, pag bagong hatch to, vaccine kaagad. Kailangan malinis. Maaari ring maging carrier ng virus ang mga taong nanggaling sa nasabing mga probinsya. Mainam na magkaroon ng foot bath sa mga kulungan at iwasan na lamang na magpapasok ng ibang tao rito. Sa ngayon, nananatiling avian influenza free o bird flu free ang probinsya ng Pangasinan. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Pagtama ng anthracnose nararanasan sa ilang manggahan sa Calasiao, Pangasinan. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban. Problema ngayon ng ilang mango growers sa Calasiao, Pangasinan ang pagtama ng pesteng anthracnose sa ilang manggahan. Kabilang sa tinamaan ng peste ang mga punong mangga ni Mang Crisostomo. Nakaschedule ngayong linggo ang pag-spray ng antifungal sa mga bulaklak ng punong mangga. Mamamatay dahil sa ulan, nabubulok yung mga bulaklak. Kung walang spray, masisira ng mga bunga. Ganito rin ang problema ng iba pang mango growers sa Barangay Longos. Kung hindi raw maagapan, tiyak ang pagkalugi nila ngayong taon. Paliwanag ng Municipal Agriculture Office, karaniwang tumatamang anthracnose kapag nagsimula ng mamulaklak ang punong mangga. Tinatamaan ng dahon, bulaklak at maging ang prutas.
nagkakaroon ng dark spot na sanhi ng fungus. Mahalaga itong maagapan para hindi na madamay pa ang magiging bunga ng punong mangga. Pagka nakita nila na talagang malala yung mga sakit o kailangan ng suporta, agad po namin pinaparating sa regional office para mabigyan po tayo ng mga suporta. Panawagan ng LGU sa mga apektadong mango grower na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan kaugnay dito. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Mapua Cardinals suwagi laban sa EAC Generals 73-69. Tunghayan sa report. Sa Game 1 ng NCAA Season 99, nanaig ang Mapua Cardinals laban sa EAC Generals kahit pa lamang ang Generals sa first half 40-35. Pisikal ang bakbakan sa court, binuhat ni Alan Liwag ang EAC sa kanyang 22 points pero hindi ito sapat dahil kumapit ang Mapua kay Paulo Hernandez sa mga clutch plays nito sa dulo para magwagi ang Cardinals 73-69. Sa Game 2, mailap pa rin ang panalo sa defending champion na Letran Knights matapos pataubin ng Arellano Chiefs. Dahil yan sa fearless drive ni Felix Villarente, may sumabit pa. Bago yan, pumukol pa siya ng 3. Natapos ang game 87-80. Sa Game 3, wala pa ring talo ang LPO Pirates nang talunin ang San Beda Red Lions dahil pa rin sa finisher move ni Enoch Valdez. Pinangunahan niya ang Pirates sa score na 67-62 para sa kanilang 6 straight wins. Abangan sa Martes, 2 p.m. JRU Heavy Bombers kontra sa San Beda Stags sa Game 1 at Game 2, Benil Blazers laban sa Perpetual Altas 4 p.m. live sa GTV. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Tatlong magkakapitbahay sa Dagupan City tinamaan ng dengue. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio. Kalalabas lang ng ospital ng 13 anyos na si John Martin ng Barangay Pantal, Dagupan City matapos tamaan ng dengue. Nakaranas daw siya ng pananakit ng ulo at pagdurugo ng ilong hanggang sa manghina. Tinakbo namin sa ospital, siyempre doktor na yun eh. Chinying agad, may lumalabas na dugo, dengue na, kaya na-confine siya. Tinamaan din ng dengue ang 2 pang residente sa lugar. Sobrang malamok din po kasi tas bahain po. Puspusan ng misting operations ng City Health Office sa mga barangay para makontrol ang kaso ng dengue. Ang pinaka-priority namin po sir yung mga dengue cases namin po. Kasi nagmula noong may baha-baha natin, siyempre kailangan natin magpalinis tayo tapos after that magpa-misting tayo. Sa tala ng Center for Health Development Region 1, umabot na sa 4,412 ang kaso ng dengue sa rehiyon. Simula noong Enero hanggang September 16, 2023, 21 na ang naitalang death case ng dengue sa rehiyon. Kung hindi po ito maidadala agad sa ospital at hindi po magagamot agad, maaari pong unang-una maging magkaroon ng komplikasyon yung ating pasyente. Paalala ng otoridad, panatilihing malinis ang kapaligiran, hanapin at puksain ang mga posibleng pangitlugan ng lamok. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, isang low pressure area at isang bagyo minomonitor sa Pacific Ocean. Tutukan sa report. Mga kapuso, isang low-pressure area at isang bagyo na nasa Pacific Ocean ang minomonitor ngayon ng Pag-asa. Namataan ng ahensya ang LPA 1,415 kilometers silangan ng Visayas, habang ang bagyo nasa 2,830 kilometers silangan ng Visayas. Isa itong severe tropical storm na may international name na Bolaven.
Mababa ang tsansa ng bagyo na pumasok sa PAR pero ang LPA may posibilidad sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Sa ngayon, ang trough o extension ng nasabing LPA ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Nananatili ngayon ang mababa ang tsansa ng LPA na maging bagyo. Ngayong umaga, asahan ng maayos na panahon sa halos buong Northern at Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pero pagsapit ng hapon, posible na ang ulan sa ilang lugar, partikular sa Ilocos Region at Cordillera. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. 11 pares ng mga lolo at lola sabay-sabay na nag-renew ng wedding vows sa Dagupan City. Tunghayan sa report ni Russell Simorio. Sing-init ng panahon ang ipinakitang init ng pagmamahalan ng 11 pares ng lolo at lola na sabay-sabay nag-renew ng wedding vow sa Dagupan City. Pinaka-inabangan ang paghalik ng groom sa bride. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Filipino Elderly Week. Kabilang sa mga ikinasal sina Lolo Eduardo at Lola Magdalena na halos 60 taon nang nagsasama at nabiyayaan ng 10 anak. Una silang ikinasal noong 1964. Mahal na mahal din. Siyempre, siya ang kapalaran di mahalin. Kwento ni Lolo Eduardo, 1961 ang ligawan niya si Lola Magdalena. Umabot daw ng 3 taon ang ligawan hanggang sa napasagot niya si Lola Magdalena. Ibinahagi rin nila ang ilang tips para tumagal sa relasyon. Sikreto namin, sir, maganda ng pagsasama namin. Hindi kami nag-aaway, kunting diferensya, nagpapasensyaan kami. Kaya sa katagalan namin, sir, nagkaanak kami ng 10. Si Lolo Eduardo at Lola Magdalena raw ang patunay na wala sa estado ng buhay ang true love. Ang motto nila, mag-aaway pero hindi maghihiwalay. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Professionalism ni Jillian Ward, pinuri ni Daig Kayo ng Lola Ko Director Rico Gutierrez. Tunghayan sa report. Sa isang online exclusive video, ibinahagi ni Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa kung paano siya nag-i-internalize sa kanyang mga roles sa maging sino ka man. Nagbigay ng tips si Barbie kung paano mas nagiging convincing ang kanyang pag-arte sa bawat episode ng TV series. At sa kanyang pasample, kaya niyang magpalit ng emosyon sa isang iglap. Sa maging sino ka man, dual role siya bilang Monique at Dino. Kaya tutukan gabi-gabi, 8 p.m. ang TV series kung saan makikita ang kanyang husay sa pag-arte. Humanga ang direktor na si Rico Gutierrez sa bigay todo performance ni Jillian Ward bilang si Captain Kitten. Iba raw ang ipinamalas na dedication at performance ng star of the new gen na si Jillian Ward. Gumanap si Jillian noon bilang si Alice sa naturang weekly fantasy series. Ngayon, siguradong magiging action-packed ang episodes ng Daig Kayo ng Lola Ko at masasaksihan nyo ang adventure ni Captain Kitten. Ayon naman kay Jillian, na challenging ang pagganap niya sa isang superhero role. Mapapanood ang TV series tuwing Sabado, 6:15 p.m. sa GMA. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Sa puntong ito, mga kapuso, alamin natin ang maagang paghahanda sa undas ng mga kapuso natin dyan sa Ilocos Norte. Ang detalye sa live report ni Gab De Luna. Gab, good morning! Good morning, CJ. Happy Monday. So yun nga, at kinumusta natin yung paghahanda o preparasyon para sa undas dito sa Ilocos Norte.
Asahan na raw natataas ng 30 to 50 pesos ang iba't ibang bulaklak at flower arrangements habang papalapit ang undas. Tumaas daw kasi ang shipment fee at presyohan ng mga supplier ng bulaklak. Sa pamilihan ng Lawag City, ang Malaysian moms na dating 150 pesos per bundle, ngayon ay nasa 250 pesos na. Ang dating 25 to 50 pesos per stem ng rosas, nasa 80 to 100 pesos ngayon. Ang regular arrangement na 150 pesos tuwing undas, mabibili na sa halagang 200 pesos. Kung magkano yung budget nila, yun ang gagawin na lang namin para makabenta kami. Wala tayong magagawa kung ganyan ang presyo kasi once a year lang naman natin makakabili ng bulak para sa ating mga mahal sa buhay. Samantala, abala na rin ng mga caretakers sa paglilinis sa ilang sementeryo sa Lawag City, Ilocos Norte. Mas dumami raw kasi ang matataas na damo at mga basura na kailangang linisin. Nag-rubber na napabayaan simula nung nagbagyo. Talaga mahirap, ma'am, kasi yung mga marami mga damo, malaki matataas sila. Saka makapal, masyado sila makapal. Inagahan namin ngayon kasi kasi mabagyo-bagyo. Problema rin ng mga naglilinis ang maulan na panahon dahil sa gabal daw ito sa kanilang paglilinis. Ayun, at andito nga tayo sa Ilocos Norte Police Provincial Office at this morning makakasama natin walang iba kundi si Major Jeffrey Takad, ang ating acting chief ng Community Affairs ng INPPO. Good morning po, sir, at welcome to Mornings with GMA Regional TV. Sir, ano po yung parang preparation natin sa peace and order naman para sa UNDAS? Yes po, good morning po and thank you for having me in your program. Ang Ilocos Norte Police Provincial Office po ay nakahanda po this coming UNDAS po. At despite nga po na magkasunod lamang po ang election, October 30, ay nakaredy po ang Ilocos Norte po sa magkasunod po na aktibidades po dito po sa ating pong probinsya. Okay, sir. So, mababantay naman po yung mga tourist destinations na, sir? Yes po, tama po yun. Meron po tayong tourist police unit po dito po sa probinsya na magbabantay po sa lahat po ng tourist destination po, securing all tourists visiting our province po. Okay, at yun naman ang latest dito sa Ilocos Norte para sa preparasyon at paghahanda para sa nalalapit na UNDAS. Maraming salamat, Gab de Luna. Mount Pulag na tinaguriang Playground of the Gods, patuloy na dinarayo dahil sa picture-perfect na tanawin. Ating pasyalan sa report. Mga kapuso, hanap nyo ba ay challenging na adventure at picture-perfect na scenery? Tara sa Luzon sa highest peak at pangatlong pinakamataas na bundok sa Pilipinas. At binansagang the Playground of the Gods, ang Mount Pulag. May taas itong 2,926 meters above sea level at matatagpuan ito sa borders ng Benguet, Ifugao at Nueva Vizcaya. Itinuturing itong sagradong lugar ng mga katutubong nakatira malapit dito. Bago ang pag-akyat sa bundok, sasailalim muna ang mga hikers sa briefing at registration. Ang grupo ni Atashi na mula pa sa Pangasinan, hindi pinalampas ang pag-akyat sa sikat na tourist destination. Ito yung pinaka-paborito kong akyatin. Napakaganda, tingnan naman yung tanaw. Actually, pang-anim ko na to, tapos ang dami ko na rin mga na-invite na mga kasama dito, tsaka nag-enjoy naman sila. So far, nakakapagod papunta pero worth it naman po. Kung naghanap kayo ng sign sa new adventure, try nyo tong Mount Pulag. May paalala naman ang otoridad sa mga hiker bago umakyat ng Mount Pulag. All hikers should make a reservation. Kailangan magpa-book and then kailangan ng medical certificate to make sure na lahat ng maakyat na healthy. And then of course, we are always emphasizing on the garbage. Lahat ng basura should be brought out of the park. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. It is not the mountain we conquer, but ourselves by Sir Edmund Hillary. Ayun na nga, partner. Last Friday, alam mo, ang daming nahook doon sa gold medal match ng Gilas Pilipinas at saka Jordan sa Asian Games. Congratulations! Congratulations, sa kudos. Team. Oo, at saka congratulations sa ating mga Filipino, mga cheerers. Mga cheers. Ang galing ng Gilas Pilipinas dahil after 61
years, ay nakuha ulit natin yung gintong medalya sa Asian Games sa men's basketball. Nako, maraming nagdiriwang, maraming nagdiriwang. Kasi sa social media pa lang, yung feed mo talaga, puro Gilas Pilipinas ang makikita. And we are very proud of the team as a Filipino. Yung isang player, proud Pangasinense, si CJ Perez. Sana makabisita siya dito at may interview natin, di ba? Taga Bautista, partner. CJ Perez. Abangan natin siya, baka bumisita dito. Oo nga sa probinsya ng Pangasinan. Congrats, Gilas! Mga kapuso, 77 days na lang, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.